Ang buhay ni Herbert Constantine Bistek Bautista ay isa sa mga pinakakaibang kwento ng pagsikat, paglilingkod, pagkakasangkot sa mabibigat na pagsubok at pagsusumikap na muling bumangon. Mula sa makulay na mundo ng showbiz hanggang sa masalimot na daigdig ng politika, ang kanyang paglalakbay naging bahagi ng kamalayang Pilipino. Hindi may kakaila na tahimik man siya ngayon kumpara noong kasagsagan ng kanyang karera, nananatili siyang isang figurang hindi mabubura sa mundo ng sining at pamahalaan. Ngunit bago sumapit ang lahat ng ito, ang katanyagan, kapangyarihan, kontrobersiya at mga kaso, nararapat na balikan ng pinagmulan ng isang batang minsang tumatakbo lamang sa mga pasilyo ng isang payak na tahanan sa Quezon City na hindi pa batid ang dami ng pagsubok na kakaharapin niya sa hinaharap. Si Herbert ay pinanganak noong 12 ng Mayo 1968 sa Quezon City bilang panganay na anak ni Herminio Butch Bautista, isang aktor at kalaunan ay konsehal ng lungsod, at ni Rosario Baby Maclang Bautista. Dahil lumaki siya sa pamilya ng artista at lingkod bayan, tila nakatadhana ng kanyang buhay sa dalawang mundong kalaunan ay parehong kanyang pamumunuan. Mula pagkabata pa lamang ay nasasanay na siyang nakikita ang kamera at ang mga entablado na puno ng ilaw, at ito ang unti-unting humubog sa kanyang pagiging komportable sa mata ng publiko. Sa edad na 10, nagsimula siyang lumabas sa telebisyon sa mga programang pambatang gaya ng Kaluskus Musmus, kung saan siya unang nakilala at agad na napansin ng madla dahil sa kanyang natural na karisma. Hindi nagtagal, naging bahagi rin siya ng sikat na dramang Flor de Luna, kung saan ginagampanan niya ang papel ni Rene Boy, na nagbigay ng mas malawak na pagkakakilanlan sa kanya. Ang batang minsang tahimik sa loob ng kanilang bahay ay biglang naging bahagi ng bawat tahanang Pilipino. Pagsapit ng dekada 80, lalo siyang sumikat sa pelikulang Bagets, isang cultural phenomenon na nagpasimula ng bagong panahon sa Philippine cinema. Sa papel niya bilang si Gilbert, naging bahagi siya ng grupo ng kabataang aktor na hindi lamang sinamba ng mga manonood, kundi naging impluwensya rin sa estilo, pananamit at paraan ng pamumuhay ng kabataang Pilipino noon. Mula rito, unti-unti na niyang tinahak ang landas ng pagiging isa sa pinaka-inaabangan at pinaka-pinagkakatiwalaang artista ng kanyang henerasyon. Hindi siya nagkulang sa pagpapatuloy ng edukasyon kahit sa gitna ng kasikatan. Nagtapos siya ng Philosophy and Letters mula sa San Beda College at nag-aral sa University of the Philippines at National Defense College. Ito ang magbibigay sa kanya ng pundasyon upang lumakad papasok sa pampublikong serbisyo bilang isang politikong may mas malalim na pag-unawa sa lipunan. Taong 1986 nang umpisahan ni Herbert ang kanyang paglalakbay sa siyensya ng pamamahala bilang presidente ng Kabataang Barangay National Federation. Dito niya unang naranasan ang bigat ng responsibilidad sa pamamahala ng kabataan at ang pagharap sa mga pampublikong issue. Kalaunan, naging ex-officio city councilor siya at noong 1992 ay nahalal na regular na konsehal ng Quezon City. Sa edad na 27, nahalal siyang pinakabatang vice mayor ng Quezon City noong 1995. Sa mga sumunod na taon, nagpamalas siya ng kakayahan sa pangangasiwa at pakikipagtrabaho sa kapwa-opisyal. Bagamat natalo siya sa pagtakbo bilang alkalde noong 1998, bumalik siya sa serbisyo bilang youth commissioner at muling nanalo bilang vice mayor noong 2001. Nanilbihan siya sa posisyong iyon ng halos isang dekada hanggang sa tuluyan siyang maging mayor ng Quezon City noong 2010. Ang pinakamataas na posisyon sa lungsod na hinawakan niya hanggang 2019. Sa kanyang pamumuno, ipinatupad niya ang maraming programang pangkabuhayan, pangkapaligiran, edukasyon at seguridad. Nakilala ang Quezon City bilang isa sa mga lungsod na agresibo sa pagsulong ng digitalization, green initiatives at pagsasayos ng disaster response. Ngunit ang parehong mga proyektong ito rin ang magiging ugat ng ilan sa mga pinakamabibigat na kontrobersiyang kinasangkutan niya. Noong Abril 2023, sinampahan si Herbert Bautista at ang dating city administrator na si Aldrin Cunha ng 2 graft cases ng Office of the Ombudsman. Ang mga kasong ito ay umabot sa kabuuang halagang 57.4 million pesos at naugnay sa 2 proyekto. Una, ang kasong inilipat sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ay kaugnay ng 25.34 million pesos na bayad sa Signet Energy and Power Asia Incorporated para sa solar power system installation at waterproofing sa isang gusali ng lungsod. Ayon sa ulat, hindi umano tumalima ang kontraktor sa ilang rekisito, gaya ng pagkuha ng net metering system mula sa Meralco, ngunit naaprubahan pa rin ang buong bayad. Ikalawa,
Ang kasong inilagay sa 7th Division ay tungkol sa 32.1 million pesos online occupational permitting and tracking system o OOPTS na nakuha ng Geodata Solution. Ang akusasyon, nagbayad umano ang pamahalang lungsod kahit hindi pa buo o operational ang proyekto at hindi pa aprobado ang ilang aspekto ng budget ordinance. Dahil dito, nagsimula ang isang matagal at mabusising legal na proseso na tumutok sa bawat lagda, memorandum at rekomendasyon na pinangunahan ng Administrasyong Bautista. Noong Enero 2025, naglabas ng desisyon ng 7th Division ng Sandigan Bayan sa kasong may kinalaman sa 32 million pesos ng OOPTS contract. Hinatulan ng guilty sina Herbert Bautista at Aldrin Cunha. Ang hatol, 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong, kasamang habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyong pampubliko. Ito ang naging pinakamalaking krisis sa buhay ng dating alkalde. Isang mabigat na pasya mula sa hukuman na nagpabagsak sa kanyang planong posibleng pagbabalik sa politika. Bagamat naghain siya ng motion for reconsideration at ipinaglaban ang kanyang kawalan ng masamang intensyon, hindi agad nabura ang impresyon ng pagkakasangkot niya sa anomalya. Ngunit may isa pang kaso na dapat pang pagdesisyonan, ang mas naunang reklamo tungkol sa Signet Project. Noong 12 lamang ng Disyembre nitong taon, naglabas ng desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong 25.34 million pesos Signet Energy Project. Sa desisyong pinirmahan ni Associate Justice Ronald Moreno, pinawalang sala si Herbert Bautista dahil sa failure of the prosecution to prove his guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, hindi sapat ang ebidensyang naisumite upang patunayan na may direktang ginawang maling hakbang o intensyon ang dating alkalde. Dahil dito, binawi ang anumang hold departure order at nabigyan siya ng panibagong pagkakataong makagalaw ng malaya. Samantala, si Aldrin Cunha ay nahatulang guilty sa kasong ito at sinintensyahan ng 6 hanggang 8 taon na pagkakakulong kasama ng habang buhay na diskwalifikasyon at pagkawala ng retirement benefits. Malinaw na mas mabigat ang pananagutan na ibinaba sa kanya, marahil dahil sa kanyang direktang papel sa pagpapatakbo ng mga proyekto. Ang dalawang magkasalungat na hatol, guilty sa unang kaso, acquitted sa ikalawa, ay nagbigay ng komplikadong larawang pampolitika at legal sa mundo ni Herbert Bautista. Hindi man lubos ang pag-alis ng mga pasaning legal, naging daan ito sa unti-unting pag-angat mula sa pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa gitna ng lahat ng gulong ito, nanatiling pribado si Bautista tungkol sa kanyang buhay personal. Siya ay ama ng ilang anak, kabilang ang young actor na si Harvey Bautista. Minsan ding naintriga ang publiko sa mga balita tungkol sa kanya at kay Rufa Gutierrez, ngunit sa kalaunan ay nilinaw ng aktres na sila ay dumadaan lamang sa bump at wala nang malinaw na relasyon. Matapos tumakbo bilang senador noong 2022 at hindi pinalad, unti-unti siyang bumalik sa sining. Lumabas siya sa ilang proyekto sa telebisyon at patuloy na sumusuporta sa mga gawaing pangkomunidad kahit walang opisyal na posisyon. Sa ilang panayam, sinabi niya na hindi kailanman tumigil ang kanyang paglilingkod at patuloy siyang tutulong hanggang kaya niya. Ngayon, sa gitna ng pagbalik sa showbiz at pagharap sa natitirang legal na obligasyon, nananatili siyang isang personalidad na sinusubaybayan. Hindi lamang dahil sa kanyang mga nagawa, kundi dahil sa bigat at lalim ng kanyang pinagdadaanan. Ang buhay ni Herbert Bautista ay isang napakahabang pelikula na puno ng tagumpay, sakripisyo, pagsubok, pagkadapa at pagbangon. Mula sa entabladong binuksan ng showbiz hanggang sa silid pamahalaan ng Quezon City Hall at hanggang sa malamig na hallway ng Sandigan Bayan, hindi may kakailang siya isang figurang nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng kultura at politika ng Pilipinas. Maraming hamon pa ang maaaring dumating, ngunit kung may isang aral na hatid ang kanyang paglalakbay, ito ay ang katotohanang ang buhay ng tao ay hindi sinusukat sa isang hatol, isang tagumpay o isang pagkabigo lamang. Ito ay sinusukat sa kabuuan, sa kung paano siyang lumalaban, umaangat, natututo at patuloy na naglilingkod kahit walang kapalit.